As expected mga kababayan, banner story ngayon yung pagtayo mga kababayan ni Martin Romualdez to defend the Congress from threats and attacks mga kababayan galing sa, alam na ninyo, kung saan galing yung threats and coercion mga kababayan. Yung dating nice guy, mga kababayan, nice guy pa rin at mabait, biglang naging naging leon. Di ba? Sa bagay, hindi man po katakataka na tumapang si Martin Romualdez kasi isa siyang waray, lay ni Lapu-Lapu. Sabi po ni Martin Romualdez, ang susunod na Pangulo. Ingawan niya, Mr. Maravillas. Pangulo siya ng lakas, di ba? At malamang maging Pangulo ng ating bansa. Amid secret funds raw, sabi dito sa Politico News, I will stand against anyone who would coerce us. Matapang na pahayag mga kababayan ni Martin Romualdez. Iparinig ko sa inyo yung porsyon ng kanyang speech doon sa pagbubukas muli ng sesyon ng Kongreso kahapon. Ayan po si Martin. Sabi ng report ng UNTV, Speaker Martin Romualdez ipinagtanggol ang kamera. Yan po ang matapang na leader. Hindi po nagpapasindak sa kung sino-sino. Di ba? Naninindigan sa tama. Ito po yung resolusyon na pinasa kahapon. Absent dito si GMA. Sabi, nasa ibang bansa daw. Baka nangangalap po ng pondo para sa... Alam na ninyo. Di ba? Mr. Maravillas anya. Bata may may sumingaw na distab. Destabilization sa ating gobyerno. Dinownplay po ng armed forces. Pero Mr. Maravillas, tingin mo, may distab talaga? Di pa ba malinaw po? Di ba? Pero sabi po ni Martin Romualdez tungkol sa destabilization plot versus PBBM, rule of law niya will prevail. Di ba? Pero yung ating Pangulong Marcos, mga kababayan, relax lang po lagi. Hindi nakikisali sa mga ganyang bagay. Tingnan ninyo itong post ni Mrs. Marcos, Lisa Marcos. Di ba? Relax na relax yung ating Pangulong Bongbong. Kasama si Mrs. Imelda Marcos, tapos si Irene Marcos. Kasi po, nandyan ang buong suporta ng mga mamamayang Pilipino at siyempre ng armed forces at ang ating mga kapulisan. Ayos? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo na escape yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pagbango ng bagong Pilipinas. Ayos? Sa naghahanap pala ng malinis at spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model Toyota Innova. Also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific. May bills payment din po kami for Meralco, PLDT, and etc. Ang Colossal Fitness Gym located po sa 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, contact lang po ninyo yung aking anak, Jelon Maravillas. Number niya po 0966-802-0949. Yan po yung ating Colossal Fitness Gym. Occupied po namin ang buong 3rd floor sa roof deck. Kaya kami po yung pinakang malaki na fitness gym dito sa Albay. Ito naman po yung aming Grab car. Ngayon kahapon po, ang daming taong pumunta sa aming gym. Ayan po kumapal yung tao po. Di ba pa? Kasi kami yung pinakang malinis dito. Ayan po yung aming cardio area. Di ba napakaraming tao?
Pati sa pasilyo po, siksikan. Yan po. Di ba nakakatawa? May space pa kami dyan po sa office. Lalagyan namin po ng additional gym equipment. Ayos na ayos. Maraming salamat po sa ating mga clients. Ang daming bago po. Ngayon, balik tayo sa ating kwento. Iparinig ko sa inyo yung statement po. Yung matigas na pahayag. Matapang na pahayag ni Martin Romualdez, Speaker of the House. At sabi nga natin po, malamang siya yung basbasan ng ating Pangulong Bibi sa 2028 presidential elections. Ito, mga readings ko man lang po. Tingin ninyo po, tama yung ating basa? Ayan po si Martin, mga kababayan. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinabi kahapon. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Palakpakan yung mga tao po. Seryoso po si Martin Romualdez. Tayuan po yung mga congressman. Itindig ako tayong lahat para sa kapakanan ng bayan. Pagkatapos nito, Ayun. Tatayuan niya ako. Lahat tayo para sa kapakanan ng bayan. Matigas na pahayag mga kababayan ni Martin Romualdez. Kasunod niyan mga kababayan, si Congressman Gonzales nag-resign po as PDP Laban na member. Sabay turo po kay ex-President Digong na siyang umatake sa kamera, nanira, nanakot. Ngayon, truthful lang naman po yung mga statements na pinalabas ni Gonzales. Pati si Sandro po, Congressman Sandro Marcos, anak ng ating Pangulong Bongbong, tumayo at nagsalita to defend the Congress. Laban sa naninira mga kababayan sa buong Kongreso. Sabi diyan, some words were said to malign the reputation of our institution. Several members and political party leaders sponsor House Resolution number 1414, upholding the integrity and honor of the House, expressing appreciation, solidarity, in support for the leadership of House Speaker Martin Romualdez. O yan po yung salarin sa gitna. Sabi po ni Congressman Sandro, Senior Deputy Majority Leader, during the break anya, there were threats against one of the House members and the House itself. So I believe this is a show of solidarity not only towards the Speaker, but for the institution as a whole and its sanctity. I could not give you the exact date, but I understand that it was done on a certain TV network and some words were said to malign the reputation of our institution. So, ina-acknowledge mga kababayan ni Sandro Marcos na talagang may nanira po. Ang sinasabing certain TV network na hindi niya binanggit kung anong TV network, yung SMNI po ni Cabes, doon nagpa-interview sa programa nila na Gikan sa Jai. Di ba? Alam na ninyo, yung pinag-usapan na natin po. Doon po walang pakundangan na siniraan po ni yan po. Tinumbok na ni Gonzales po kasi tinanong ni Ed Silagman, sino niya? Sino niya? Idiniin po ni Ed Silagman, LP President, yung congressman namin dito sa 1st District. Hindi pumayag si Ed na hindi pangalanan. So sabi ni Congressman Dong Gonzales, Senior Deputy Speaker, the one who uttered that word anya is our chairman from PDP Laban. Before I answer anya, I will resign now as member and officer of PDP Laban. So sabi niya,
the former President Rodrigo Rua Duterte was the one who said that the house is rotten, Mr. Chairman. Tinombok po. Yan, anya, oh. Sabi mga kababayan ni Congressman Dong Gonzales, si Gonzales po, sa iyong ipinalit kay GMA, matapos na matunugan na may pinaplanong masama na dimot, di ba, si GMA? At doon nagsimula yung issue sa Tambaluslos. So, nasundan na ninyo yung kwento nito. So, ang punot dulo po ng paglala ng relasyon ng Kongreso at ng mga Duterte, walang iba po yung confidential funds. Yung sobrang pagmamahal. Dahil sa sobrang pagmamahal sa confidential funds ni Inday, na siya man po yung nagsabi na I leave it anya to the wisdom of the Congress kung aalisin anya nila o ibibigay sa akin. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib pala si Inday. Ayun, umuwi si Inday sa Davao. Nagsumbong yata. Then afterwards, the following day, nagprograma yung tatay sa gikan sa umatake po sa Kongreso. Sabi naman po ni Martin Romualdez, wala man anyang personalan dito. Ayan po, mga kababayan. Sabi ni Martin, walang personalan, trabaho lang. Romualdez defends House from critics' threats. Sabi dyan sa balita ng Politico News, in a speech before the plenary, Romualdez hit back to the dissatisfied few whose only intention niya is to sow divisiveness. Tama, sabi ko nga po mga kababayan, kung mawawasak po yung unity, wala mang kinalaman dito si Martin. At pati tayo na mga observers po, mga vloggers, yung iba kasi sinasabi nila, ikaw anya Mr. Marabilia, si gatong mo, wala man po tayong kapangyarihan o impluensya dyan. Kung mawawasak po yung unity, kahit ako po, ayaw ko sana. Kaya lang, wala eh. Sige tantrum po ni Inday, sige parinig, at yung tatay atake ng atake. So ang magwawasak po nito, sila. Dahil sa pagmamahal po sa confidential funds, sa tingin po ng Kongreso, kailangan po na i-realign siya talaga para maibigay sa mga security agencies. Kasi kailangan lalo't nalalagay sa panganib yung ating bansa. Kaya nga yung approval ratings mga kababayan ng Congress talagang tumaas kasi nagustuhan ng mga tao yung desisyon ng ating mga congressmen. Kasi yun naman talaga po yung tama. At nakita ng mga tao na para ganyang para lang ganyan nagwi-withdraw sa ATM. Di ba? 125 million. Ubos po. 11 days. Di ba? Kaya sabi ni Martin, tatayo ako laban sa sinuman na nananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Titindig ako, tayong lahat, para sa kapakanan ng bayan. Magkaiba man tayo ng pananaw at paniwala, nagkakaisa tayong tumindig kung inaatake ang ating institusyon. Hindi natin papayagan ang sinuman na pigilan tayo sa pagampan ng ating mandato sa ating mga kababayan. Ganon mga kababayan ng matigas na pahayag ng speaker. Our efforts anyan did not go unrecognized as evidence by the fact that according to the latest survey by reputable polling groups, we received the highest performance rating for the third quarter of 2023. Payag mga kababayan ni Martin. So hindi ayaan po mga kababayan ng Speaker of the House na mawala yung tiwala ng mga mamamayang Filipino sa institusyon na pilit na sinisiraan ngayon. Dahil sa alam na ninyong motibo, ano niya Mr. Maravillas yung motibo? 2028 presidential elections po yung motibo.
Sabi ni Martin, kung hindi dahil sa sipag at suporta ninyong lahat, hindi natin maibabalik ang tiwala ng mamamayan sa Kongreso. Ang mataas na pagkilala ng publiko sa inyong speaker at ng ating kapulungan ay bunga ng ating pagkakaisa at sama-samang pagkilos. Ito rin anya ay pagkilala na tama ang ating ginagawa sa institusyong ito. Mahirap mang gawin ang ilang desisyon na ating hinaharap na patunayan natin na nasa tamang panig tayo ng kasaysayan. Pagpapatuloy mga kababayan ni Martin. So ito yung House Resolution na ipinasa mga kababayan ng Kongreso. Resolution upholding the integrity and honor of the House of Representatives and expressing appreciation, solidarity, and support to the leadership of Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez. Di ba? Buong Kongreso po, other than siyempre yung mga kokonti na lang po na kaalyado ni Inday. Siyempre si GMA, sabi nasa ibang bansa daw si GMA. Ano kaya yung ginagawa? Ito yung parte ng nilalaman mga kababayan ng resolusyon. Sabi diyan, whereas as a source of our strength and inspiration, we support the Speaker's relentless dedication in amplifying the voice of every representative, regardless of the challenges and barriers encountered, as demonstrated by his stance commitment to preserve the democratic values. Whereas the House has always taken criticisms as part and parcel of a healthy, vibrant, and working democracy, but it takes exception to statements made that undermine the independence, integrity, and reputation of the institution, more so when these statements are couched with threats or insinuations of physical harm to a sitting member of Congress. May kasamaan niya nga pananakot mismo or threat sa buhay ng isang miyembro ng Kongreso. Alam na ninyo yung kung sino yung gustong hindi ko nga pa kaya banggitin dito kasi baka ma-restrict. Di ba? At kung sino yung nanakot, palibasa po sanay. So tama lang po ito na desisyon ng Kongreso. Hindi pwede yung ganon. That's barbaric. Whereas the safety and security of each member of the House while in the performance of their duties will always remain paramount, and the House remains committed to achieving unity for the betterment of our country. So whereas in these turbulent times, it is crucial for us to stand firmly behind our Speaker's leadership, preserving the honor and integrity of the House of Representatives, and pledging our allegiance and unity in opposition to any entity aiming to destabilize the core of our democratic institution. Now therefore, anya, resolved by this House of Representatives to uphold the integrity and honor of the House of Representatives and to express appreciation, solidarity, in support to the leadership of Speaker Martin Romualdez. Ngayon, siyempre, si GMA, yung barkada ni Inday, sabi nasa abroad daw, and Ongab not among the authors of House Resolution supporting Romualdez. Kaya yung mga statement po ni GMA na natutuwa siya sa sa mataas na ratings ng Congress at ni Martin Romualdez. Ano ngayon basa mo, Mr. Maravillas? Oro ka na lang man po iyon, mga kababayan. Ayan pa. Why didn't Arroyo co-author the measure backing Romualdez? Nagtanong pa kayo. Oro kan? Kasabi diyan, out of 8 deputy speakers and lone senior deputy speaker in the House of Representatives, only Arroyo and Deputy Speaker Davao City 3rd District Representative Isidro Ongab did not back the resolution on paper. When sought for comment about Arroyo's apparent snub of the House Resolution 1414, her staff member told House reporters former President and now Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo is out of the country. However, as she always said, she continued to support the leadership of Speaker Romualdez. Maniwala. Kaya ito mga lumabas na balita noong isang araw
na pinori ni ni The Little Girl, yung high ratings ng ating Speaker of the House. Malamang cover lang po yan sa kanyang ginagawang nilulutong. Bakit na niya, Mr. Maravillas, pag sinasabi mo yung niluluto, parang may... parang naghahalo kay kanya, Mr. Maravillas, sa kawa na... Di ba yung pagluto po ng mga... ng mga witch? Witch talaga niya, Mr. Maravillas. Kawang malaki. May tubig na may laman na kung ano-anong kung ano-anong bagay na niluluto po para maisakatuparan yung masamang balakid. So anyway, as I was saying, mga kababayan, several times sa mga previous videos natin, malapit na po siguro. Malamang hindi naabutin na katapusan ng Disyembre. Baga may announcement na si Inday. Di ba? Hindi na mangyari yung kantang Give Love on Christmas Day. Napaaga po kasi yung pamumulitika. Yun man lang po ang dahilan nito. Nagsisimula pa lang. Nangangampanya na. Di ba? 2028 na agad yung nasa isip. Tingnan po ninyo si Martin Romualdez. Trabaho lang siya ng trabaho. Pati yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang tutok po sa trabaho. Yung iba naman po, destabilization. Yun ang pinaplano. Kaya nga po may sumingaw na. Hindi lang destabilization sa Congress. Pati yung sa gobyerno. Pero siyempre, ito tone down ng ating armed forces. Kasi hindi siya healthy. Masama sa economy. So normal yon. Pero the fact na may sumingaw, sabi nga natin, walang usok kung walang apoy. Purposely, pinasingaw yon ng armed forces. Para ipaalam doon sa mga nagpaplano, alam namin na niya ang inyong mga ginagawa. Di ba? Para masupla. O baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.